Breaking news. Umiyak ang isang CNN reporter na naglalayong ilantad ang isang kasinungalingan. Ano ang kanyang nakita sa isang lugar kung saan imposibleng tumubo ang palay? Isang himala ang naganap sa lupang 40 taon ng binigoeng 38 na pagsubok, taon ng ulan na 250 mm, lupaing may pH na 8.5 at agwat ng temperatura na 25 gradales. Sa disyerto ng Nigeria, kung saan sumuko na ang Sina, Europa, at maging ang Japan, binagong Pilipinas ang impossible. Isang 62 taong gulang na matanda ang naglakad gabi-gabi na may pasampasang tubig at isang 36 taong gulang na Pilipino ang isinan na ang kanyang bahay para sa 1,5 milyong piso. Sa gitnang krisis ng pananabotahe kung saan pinutol ang mga linyang kuryente, nagpatuloy sila dahil sa isang pangako magkita sa bukit tuwing alas 5 umaga. Ang resulta ay nakakagulat, 5,100 kilo bawat ektarya, 93% na kalidad ng bigas. Ginawan ito ng CNN ng isang 30 minutong espesyal na dokumentaryo na pinanut ng 8 milyong tao at na-export sa 70 bansa. Ang 72 oras na talang isang Amerikanang reporter na nakpunta para maglantad ngunit nagangat ng inspirasyon sa buong mundo. Ngayon, ibubunyak natin ang nakakagulat na katotohanan. Ngunit bago tayo magsimula, mandyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Ang inyong suporta ay lakas para sa mga kwentong nagpapakitang galing ang Pilipino. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Sarah Collins. 15 taon na akong nagtatrabaho bilang isang investigative journalist na nakatuon sa agrikultura sa CNN International. Noong umaga ng Setyembre 23, 2024, Lunes, isang press release ang dumating sa aking desk sa New York. Ang nagpadala ang Philippine Rice Research Institute, PhilRice, ng Pilipinas. Napaismit ako pagkabasa ko palang ang pamagat, teknolohiyang Pilipino nagtagumpay sa pagtatanim ng palay sa disyertong Nigeria pagkatapos ang 40 taon. Agad kong siniyar ang datos ng klima sa hilagang Nigeria. Taon ng ulan na 250 mm halos kapantay ng Sahara Desert, kung isa sa alang-alang na ang New York City ay may 1,200 mm. Ang pH-ng lupa ay 8.5, napaka-alkaline. Ang palay ay nangangailangan ng pH sa pagitan ng 0 at 7.0 para lumago ng maayos. Sa loob ng 15 taon, sanay na ako sa mga ganitong pinalaking balita. Noong 2019 nanalo ako ng George Polk Award sa paglalantad na ang greening project ng Sina ay para lamang sa palabas. Binasa ko pa ang press release. Mula pa noong 1980, sinubukan ng Nigeria na magtanim ng palay ng 38 beses sa loob ng 40 taon, ngunit lahat ay nabigo. Nabigo ang Rusya, China, at Japan, pero ang Pilipinas daw ay nagtagumpay sa loob lamang ng 2 taon. Ang pahayak na umani silang ang 5,100 kilo bawat ektarya ay katawa-tawa rin. Ang average sa Pilipinas na isang bansang agrikultural ay 4,500 kilo. Paanong makakakuha ngang mas mataas na ani sa isang lupain na wala pa sa kalahati ang ulan? Lumapit ang kasamahan kong si Mark. Sarah, may bago na namang himala ang mapilipino, umiling ako. Ito ay tipikal na over-the-top marketing. Pagkatapos ang P-pop at mga teleserye, ngayon naman Agri-Pinoy. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Pumasok ang aming editor, si David. Sarah, pumunta ka ron at tingnan mo. Kung totoo, gawin mong special feature. Kung kasinungalingan, isang expose. Ngumiti ako sa aking sarili. Isa na namang pagkakataon para sa isang malaking kwento. Nang gabing iyon, nag-research pa ako. Nalaman kong ang agwat ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi sa rehiyong iyon ng Nigeria ay umaabot sa 25 grados. Ang palay ay nakakaroon ng problema sa paklaho kapag ang akwat ay hihit sa 20 grados. Ang panahon ng pagtatanim ay 120 araw lamang, napakaikli kumpara sa 150 araw sa Pilipinas. Binuksan ko ang isang bagong dokumento at nagtype ngang pamagat, ang kasinungalingan ng Agri-Pinoy, isang panloloko sa lupain ng 40 taong pagkabigo. Perpektong pamakat. Nagtanong ang asawa kong si John, mahal, isa na namang expose ang isusulat mo. Ngumiti ako. This time, it's the Philippines. Sinasabi nilang nagtanim silang palay sa disyerto. Can you believe that? Nagkibit balikat ang asawa ko.
Well, the Filipinos sometimes do amazing things. It's just hype. I'll prove it, sagot ko. Kinabukasan, naaprubahan ang biyahe ko. Gaano katagalang kailangan mo? Tanong ni David. 1 linggo ay sapat na. Kukuha lang ako ng litrato, kukunin ang datos, at tapos na. Nagbook akong flight mula JFK patungong Abuja. Mula roon, 2 araw pa raw ang biyahe sa kalsada papuntang Sokoto State. Bago ako umalis, inayos ko ang aking mga tala. 40 taon, 38 na pagkabigo, ang numerong iyon na ang nagsasabing lahat. Nabigo ang lahat, pero ang Pilipinas lang ang nagtagumpay, hindi ito kapanipaniwala. Naglista ako nga tanong, ano ang tunay na lawak ng taniman, makano ang puhunan sa irigasyon, kumamit pa nga mga chemical na pataba. Sino ang sumukat na nga ni? Mayroon bang independenteng verifikasyon? Ang mga sagot dito ang maglalantad sa katotohanan. Setyembre 27, madaling araw, tumungo ako sa JFK Airport. Dala ko ang aking kamera, laptop, at ang aking matibay na paniniwala. Muli, ilalabas ko ang katotohanan. Sa aeroplano, tiningnan ko ang Gamapanji Nigeria, Badele, Sokoto State. Isang maliit na komunidad sa gitna ng rehiyon ng Sahel. Bulong ko sa sarili ko, Sarah, you're about to get another big scoop. Pagkatapos ng mahabang biyahe, lumapag ako sa Nnamdi Azikiwe International Airport sa Abuja, Setyembre 28, alas 3 ng hapon. Paglabas ko, sinalubong akong tuyo at mainit na hangin. Ang humidity ay 28%, malayong malayo sa 70% ng New York. Kinuha ko ang aking kamera at nagsimulang kumuha ng larawan. Nasa isip ko na ang pambungat na eksena ang aking expose. Sinalubong ako ni Ade, ang aming local coordinator. Welcome, Miss Collins. Bukas ng umaga, aalis tayo papuntang Sokoto. It's a long drive, nga 2 araw. Tumango ako. Nang gabing iyon, nilibot ko ang Abuja. Maraming billboard na mga produktong galing sa ibang bansa. Pumasok ako sa isang supermarket at tiningnan ang presyong bigas. Halos kaman 8,000 para sa 5 kilo, nakatumbas kang humigit kumulang 5,500. Kinaumagahan, alas 5 kami umalis. Sumakay ako sa stirik-stiri na minamaneho ni Aje. Paglabas ng siyudad, walang katapusang safana ang bumungat. Sa unang 3 oras, may damo pa, ngunit unti-unti itong naging tigang. Pagkatapos ng 6 na oras, puro kulay kape na lupa na lang ang nakikita ko. Tumingin ako sa labas at nakumbinsi ang sarili ko. Impossible. Walang palay na mabubuhay dito. Nakpalipas kami ng gabi sa isang maliit na bayan. Halos walang maayos na banyo. At ang tubig ay mayroon lang 2 oras sa isang araw. Binuksan ko ang aking laptop at isinulat ang aking unang obserbasyon. Napakababangantas ng infrastruktura sa kanlurang Nigeria. Ang isang proyektong agrikultural sa ganitong kondisyon ay halos impossible. Kinabukasan, 8 oras pa kaming nagbiyahe. Bandang alas 4 ng hapon, sinabi ni Ade, malapit na tayo. Iyan na ang Badele. Mas malit ang lugar kaysa sa inaasahan ko. Mga 3,000 katao lang siguro ang nakatira doon. Karamihan sa mga gusali ay luma at gawa sa putik at kahoy. Kumuha akong litrato. Ito ang magiging backdrop ng aking artikulo. Isang tigang na lugar, atrasadong infrastruktura, at isang imposibleng hamon. Pagkatapos kong iwan ang aking magamit, dumiretso ako sa pilot farm. Mga 20 minuto mula sa tinutuluyan ko. Pagdating ko, natigilan ako. Mayroong 1 ektaryang palayan at totungang may mga luntiang palay na tumutubo. Kahit huling bahagi ng Setyembre, sariwang-sariwa ang kulay nito. Naguluhan ako. Hindi ito ang inaasahan ko. Isang lalaki ang lumapit sa akin. Welcome, ako si Mr. Cruz, ang project head dito mula sa PhilRice Nigeria, isang Pilipino na nasa MIT 40s, Sarah Collins from CNN, pakilala ko. Ngumiti si Mr. Cruz at itinuro ang palayan. As you can see, the rice is growing well. Harvest is next week. Naglakad ako papalapit. Nakita kong ang mga uhay ng palay ay nagsisimula ng maging kulay ginto. Hinawakan ko ito. Mabigat, puno ng butil. How much did you invest in irrigation? Tanong ko. Nakpam kami ng tubig mula sa ilog na 30 kilometro ang layo. Ang gastos ay humigit kumulang 5 milyong piso. Sagot niya. Kinwenta ko sa isip ko. Hindi maliit na halaga,
pero hindi rin sapat para sa isang malakihang proyekto. What about chemical fertilizers? Gumamit kami ng acidic fertilizer para ma-neutralize ang alkaline na lupa. Dahan-dahan naming inilagay sa loop ng 2 buwan. Kumuha ako ng isang dakot ng lupa. Iba nga ito sa karaniwang lupa sa disyerto. Dumidilim na. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Bumalik ka bukas ng umaga, sabi ni Mr. Cruz. Ang matao rito ay lumalabas sa bukit tuwing alas 5 ng umaga. Alas 5 ang umaga. Opo, ang 68 taong gulang na Nigerian researcher at ang Pilipinong researcher ay araw-araw na nakikita. Sa loob ng 4 na buwan, hindi sila pumalya kahit isang araw. Nagulat ako. Alas 5 ng umaga sa bukit. Pagbalik ko sa aking tinutuluyan, binuksan ko ang aking laptop. Susubukan kong isulat ang manakita ko, pero hindi gumalaw ang makamay ko. Totoong may palay. Mukhang malusok at mabigat ang mga uhay. Hindi ito para sa palabas lang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakikita ko ang palayan sa dilim. Hindi ako makatulog. Gumising ako ng 4:30 ng umaga. Gusto kong malaman kung totoo ang sinabi ni Mr. Cruz tungkol sa pagpupulong ng alas 5. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa bukid. Sa dilim, may nakita akong 2 anino, isang matanda at isang mas batang lalaki. Nakatayo sila sa harap ng palayan at may pinag-usapan. Pinanood ko sila mula sa malayo. Mayroong isang bagay na nangyayari dito na hindi ko maintindihan. Eksaktong alas 5 ng umaga. 30 minuto bago sumikat ang araw. Nagtago ako sa gilid ng palayan at pinanood ang 2 lalaki. Unang nagsalita ang matanda. Dr. Reyes, ika, 120 araw na natin ngayon. Sumagot ang nakababatang lalaki na may ngiti. Opo, Dr. Bello, tinutupad po natin ang ating pangako. Walang palya kahit isang araw. Kinuha ko ang aking kamera at sinimulan silang kunan. Kailangan kong ebidensya. Lumuhod ang matanda at isinauso ang kamay sa tubig. 17 degrees Celsius ang temperaturang tubig. 1 degree na mas mababa kaysa kahapon. Nagsusulat naman ang Pilipinong researcher sa kanyang notebook. Bumababa na po ang temperatura. Tamang-tama para sa anihan sa susunod na linggo. Inikot nila ang palayan sa loob ng 30 minuto. Sinusuri ang bawat halaman. Nagsimula ng sumikat ang araw. Ang mapulang sinak nito ay tumama sa mga ginintuang uhay na naging dahilan ng kanilang pagkislap. Kinunan ko ang sandaling iyon. Hinawakan ng matanda ang isang uhay at napaluha. 40 taon. 40 taon bago ko nakita ito rito. Tinapik ng Pilipinong researcher ang kanyang balikat. Dahil po hindi kayo sumuko, Dr. Bello. Nire-record ko ang kanilang usapan. Narinig nila ang aking mga yapak at natakpuan ako. Sino ka? Tanong ng matanda. Lumabas ako mula sa dilim. Paumanhin po. Ako po si Sarah Collins, isang reporter mula sa CNN. Kahapon lang po ako dumating. Nagulat ang Pilipinong researcher. Alas 5 pa lang po ng umaga, bakit po kayo narito? Naging tapat ako. Sinabi po sa akin na may mga taong lumalabas dito tuwing alas 5. Naging curious po ako. Inilahat ng matanda ang kanyang kamay. Ako si Ibrahim Bello. Nagtrabaho ako sa Ministry of Agriculture ng Nigeria sa loob ng 40 taon. 68 na ako. Kinuha ko ang kanyang kamay. Magaspang ito at puno ng kalyo. Nagpakilala rin ng Pilipino. Miguel Reyes po, mula sa PhilRice. 36 anyos. Nagtanong ako, totoo po bang araw-araw kayong lumalabas ditong alas 5? Ngumiti si Dr. Bello. Sa loob ng 4 na buwan walang palya, umulan man o humahangin, nandito kami. Bakit po ninyo ginagawa iyon? Tumingin si Dr. Bello sa palayan. Dahil 40 taon kaming nabigong 38 beses. Ang pang 39 ay hindi na maaring mabigo. Idinuktong ni Dr. Reyes, ang palayan ay hindi gawang langit, kundi gawang tao. Kailangan itong bantayan araw-araw. Isinulat ko ang kanilang mga sinabi. Dr. Bello, totoo po ba ang 40 taon at 38 na pagkabigo? Oh, totoo. Nasa opisina ko ang lahat ng mga ulat na iyon. Mula pa noong 1985 gamit ang teknolohiyang Ruso hanggang 2023. Lahat ay may pirma ko, nanginginig ang kanyang boses. Habang buhay, ako ang taong nakukumpirma ngang imposible. Pero hindi po kayo sumuko, sabi ni Dr. Reyes.
Sa edad na 68, sinubukan ninyo ulit. Ngumiti si Dr. Bello. Kinumbinsi ako ngang binatang ito. Sabi niya, makita tayo tuwing alas 5 ngang umaga. Iyon lang daw ang pangako. Natuparin ko. Noong una, akala ko mabibigo na naman kami. Pero habang pinapanot ko ang binatang ito, natutunan ko kung ano ang dedikasyon. Sumikat na ng tuluyan ang araw. Tumingin si Dr. Bello sa kanyang relo. 5:30 na. Simulan na natin ang trabaho. Naglakad siya sa pilapil, sinusuri ang bawat punong palay. Sinabi sa akin ni Dr. Reyes, Mese, Collins, gusto niyo po bang sumama sa amin sa pag-ikot? Tumango ako. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Dr. Reyes, ang variety na ito ay tala, isang Pilipinong uri. Ito ay isang ultra-early maturing variety na binuo noong 1992. Matibay ito sa taktuyot at maikli ang panahon ng paglago, kaya angkop sa klima ng Nigeria. Pinahaba namin ang panahon sa nursery sa fair tekaraw at naktanim noong Hunyo. Ang alkalinen na lupa ay ginamitan namin nege ajidich na pataba. Naktanong pa ako, makano po ang kinastos ninyo? Nag-atubili si Dr. Reyes. Budget ng gobyerno na 10 milyong piso at dinakdagan kong personal na pera na 25 milyong piso. Isinanla ko po ang bahay ko. Gulat akong nagtanong, bakit po ninyo ginawa iyon? Dahil po sa pangako kay Dr. Bello na makikita kami araw-araw. Para matupad ang pangakong iyon, kailangan kong buhayin ang palay. Noong kasagsagan ng teginit, nasira ang pump, kaya nagigip kami ng tubig buong gabi. Kahit pinutol ang malinyang kuryente, hindi kami sumuko. Sa sandaling iyon, nanikip ang dibdib ko. Hindi ito ang inaasahan kong marketing gimmick. Ang dahilan kung bakit nakikita ang 68 taong gulang na matanda at ang 36 taong gulang na binata tuwing alas 5, ang dahilan kung bakit niya isinakripisyo ang 25 milyong piso, hindi ito simpleng proyektong agrikultural. Ito ay isang pangako. Ibinaba ko ang aking kamera. Bigla, nawalan ako ng kumpiyansang isulat ang aking expose. Ikatlong araw ko na sa Badele, Oktubre 1, 2024. Sinabi sa akin ni Mr. Cruz, Miss Collins, ikukuwento ko sa iyo ang nangyari noong Agosto. Iyon ang pinakamahirap na sandali namin. Nagbukas siyang laptop at ipinakita ang mga litrato. Mula Agosto 10 hanggang 20, isang matinding tag-init ang tumama sa Nigeria. Umabot sa 38 degrees Celsius ang temperatura. Ang tubig sa palayan ay sumisingaw ng 300 litro kada oras. Kahit 3 pump ang gumagana, kulang pa rin ang tubig. Kaya gabi-gabi, naghahakot kami ng tubig gamit ang truck mula sa ilog na 30 kilometro ang layo. Gabi-gabi, tanong ko, opo, mula 8 gram gabi hanggang 4 gram umaga. 2 oras at 10 minuto ang isang biyahe, 4 na beses kaming bumibiyahe bawat gabi. Sa mga litrato, nakita ko si Dr. Bello at Dr. Reyes na nakakarga ng madrum ng tubig sa truck. Isang 68 taong gulang na matanda ang nagbubuhat ng 200 litrong drum. Nanikip ang dibdib ko. Sa susunod na litrato, pasan-pasan na nila ang manggagalon ng tubig. Nasira ang truck dahil sa sobrang init, sabi ni Mr. Cruz. Kaya nilakat na lang nila. Hindi ako makapaniwala. Isang 68 taong gulang na matanda, naglakat na may pasan na 20 litrong galon. Tumango si Mr. Cruz. Sabi ni Dr. Bello, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako, isang pangako sa palay. Si Dr. Reyes ay kasama niya ring naglakat gabi-gabi. Nagpatuloy iyon sa loob ng 5 araw. Hindi na ako makapagtanong, namamaos ako. Nang hapong iyon, ininterview ko si Dr. Bello. Dr. Bello, sa edad na 68, bakit po ninyo ginawa ang ganoong kahirap na bagay? Ngumiti siya. Dahil 40 taon akong puro kabiguan, sa huli, gusto kong magtagumpay at hindi ko hahayaang mag-isa si Dr. Reyes. Isang dayuhan ang naksanlang ang kanyang bahay para sa bansa ko. Hindi po ba kayo sumuko? Gabi-gabi, iniisip ko, mas madali kung titigil na lang. Pero pagdating ko sa bukit ng alas 5, nandun na si Dr. Reyes. Kapag nakikita ko siya, bumabalik ang lakas ko. Dahil hindi siya sumusuko, hindi rin ako maaring sumuko. May namumuong luha sa mga mata ni Dr. Bello. Sa 68 taon ko, ito na
ang pinakamakabuluhang tag-init ngan buhay ko. In-interview ko rin si Dr. Reyes. Bakit po kayo namuhunan ng 2.5 milyong piso? Nahintay po si Dr. Bello eng 40 taon. Sagot niya, ilang buwan lang naman po akong mahihirap, kaya hindi problema ang pera. Naintindihan din po eng asawa ko. Sabi niya, kung kailangan mong gawin, gawin mo. Ano po ang pinakamahirap na sandali? Noong Agosto 16, pinutol po ang linya ng kuryente ng pump. May sadyang gumawa nito. Napaupo ako noon. Akala ko katapusan na. Pero hinawakan ni Dr. Bello ang kamay ko at itinayo ako. Miguel, tandaan mo ang pangako natin. Hanggang sa huli, magkasama tayo. Sino po ang pumutol? Napabuntong hininga si Dr. Reyes. Malamang isang malaking rice importer. Kung magtatagumpay kami, maapektuhan ang negosyo niya. Pero wala kaming ebidensya. Hindi kami makapag-report. Kaya nagijib kami ang tubig buong gabi. 3 araw bago naayos ang kuryente. Sa loop ngang 3 araw na iyon, lahat kami ay nagpuyat para iligtas ang palay. Nang gabing iyon, pinanood ko ulit ang mga video na kuha ko. Ang 68 taong gulang na matanda na pasan ang tubig, ang 36 taong gulang na Pilipino na hinahaplos ang palay, ang 2 lalaki na nakikita sa bukit ng alas 5. Umiyak ako. Sa 15 taon ko bilang journalist, ngayon lang ito nangyari. Hindi ito kuwento para ilantad. Ito ay isang kuwento ng inspirasyon na kailangang malaman ng mundo. Oktubre 2, sinimulan kong interbiyuhin ang mga taga-Badele. Unang nakausap ko si Yusuf, isang 50 taong gulang na magsasaka. Sumali raw siya bilang volunteer noong Agosto. Bakit po kayo tumulong? Nakita ko po sa social media ang kwento ng taga-Pilipinas na ang 68 taong gulang na doktor ay nag-igip ng tubig gabi-gabi. Isang dayuhan na mas matanda sa amin, nagsasakripisyo para sa aming lupa. Paano kami hindi tutulong? Noong Setyembre 5, 30 sa amin ang pumunta sa bukit. Sabi namin, tutulong kami. Umiyak si Dr. Bello. Sabi niya, 40 taon siyang mag-isa, pero ngayon may makasama na siya. Doon daw niya unang naramdaman ang pag-asa. Kung magtatagumpay po ito, mababago ba ang Nigeria? Naknining ang mamata ni Yusuf. Pinapatunayan nito na kaya naming magtanim ng sarili naming bigas. 40 taon kaming naniwala na imposible, pero ginawang possible ng Pilipinas. Hindi ito tagumpay ng teknolohiya, kundi tagumpay ng dedikasyon. Gusto naming ipakita sa aming nga anak na kung hindi ka susuko, walang imposible. Sunod kong nakausap si Aisha, isang 28 taong gulang na empleyado ng gobyerno. Nag-resign daw siya noong Setyembre. Bakit po kayo nag-resign? Inutusan po kaming gobyerno na itigil ang proyekto. Paalisin daw sila hanggang Setyembre 5. Pero gusto kong manatili para tulungan sina Dr. Bello at Dr. Reyes. Ano po ang sabi ng mamagulang ninyo? Nung una, sabi nila, nababalif na ako. Bakit ko iwan ang stabilidad ng gobyerno, pero ipinakita ko sa kanila ang malitratong kinukunan ko araw-araw. Ang anyong bukit tuwing alas 5, ang dedikasyon galawang doktor, ang lumalaking palay. Pagkatapos, sinabi ng tatay ko, anak, nagiging bahagi ka ng kasaysayan. Hindi po kayo nagsisisi. Hindi po, proud po ako. Sa edad na 28, naging bahagi akong pagawang kasaysayan. Natutunan kong may mas mahalaga pa sa sahot. Kung si Dr. Bello nga, sa edad na 68, hinaharap ang hamon, bakit hindi ko kaya sa edad na 28? Ang pinakakagulat-gulat na kwento ay mula kay Chief Okoro, ang pinakamalaking rice importer sa rehiyon. Inamin niya na siya ang nasa likod ng pananabotahe. Bakit po ninyo ginawa iyon? Yumuko si Chief Okoro, para po sa negosyo ko. Kung makakapag-produce ng bigas ang Nigeria, babagsak ang kita ko. Ako po ang pumutol ng kuryente. Pero bakit po kayo nagbago? Pumunta po ako sa bukit noong Setyembre 7 para humingi ng tawad kay Dr. Bello. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Chief, hindi pa huli ang lahat. Gusto mo bang sumama sa amin? Noon ko naintindihan kung gaano ako naging makasarili. Mas mahalaga ang danggal ng bansa kaysa sa personal na interes. Ano po ang ginagawa ninyo ngayon? Ako na po ang magbebenta ng bigas na ito gamit ang aking distribution network. Ang presyo ay 20% na mas mataas kaysa sa imported. Sabi ng iba, baliw ako.
Sino raw ang bibili ngang mas mahal? Pero sigurado ako, alam nga Nigerian ang halaga. Hindi ito bigas lang. Ito ay dangal. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop. Susubukan kong ayusin ang mga natipon kong impormasyon, pero hindi ko magawa. Ang expose na isusulat ko sana ay mali. Hindi ito hype. Hindi ito panloloko. Ito ay totoo. Isang himala na binuong isang 68 taong gulang na matanda, isang 36 taong gulang na Pilipino, isang 28 taong gulang na babae, isang 50 taong gulang na magsasaka, at isang nagsisaysing negosyante. Oktubre 3, tinawagan ko ang editor ko sa New York. David, ako to. Sarah, how is it? Got your expose? Natahimik ako. David, this isn't an expose. What are you talking about? Wasn't it all hype? Ipinaliwanag ko ang lahat ng nakita ko. Ang 68 taong gulang na hindi sumuko, ang 36 taong gulang na isinanlaang bahay, ang pagigip ng tubig, ang pananabotahe. Sarah, are you getting emotional? You can't lose your objectivity, sabi ni David. David, I've been a journalist for 15 years. I know what objectivity is. But even objectively, this is an incredible story. Succeeding in growing rice in a semi-arid climate is a landmark achievement. Plus, the human drama behind it is unbelievable. This needs to be a feature documentary. Napabuntong hininga si David. Alright, I trust your judgment. Send me the proposal. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako at naglakad papunta sa bukid. Sa ilalim ngang liwanag ng buwan, kitang-kita ang mga ginintuang uhay na sumasayaw sa hangin. Nakarating ako rito para maglantat, pero ang natakpuan ko ay dedikasyon, hindi kasinungalingan, kundi isang himala. Kinuha ko ang aking kamera. Kailangan kong i-record ang sandaling ito. Kailangang malaman ng mundo na ang gumagawa ng posible sa imposible ay hindi teknolohiya, kundi tao. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Dr. Bello. Dr. Bello, may aminin po ako. Pumunta po ako rito para magsulat ng isang expose. Akala ko po ay pinalalaki lang ng Pilipinas ang lahat. Tumango si Dr. Bello. Natural lang na isipin iyan. Kahit ako, ganon din ang inisip noong una. Pero nagbago na po ang isip ko. Ito ay kwentong dapat malaman ng buong mundo. Gusto ko pong gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa inyong 40 taong dedikasyon sa sakripisyo ni Dr. Reyes, sa tapang ni Aisha, sa tulong ng komunidad at sa pagbabago ni Chief Okoro. Ipapalabas po natin ito sa CNN. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Bello. Totoo ba iyan? Opo, pero may isa po akong hiling. Pwede po ba akong manatiling ng isang linggo pa para makunan ang anihan? Ngumiti si Dr. Bello at inilahad ang kamay. Welcome, Miss Collins. Please, tell our story to the world. Hinawakan ko ang kanyang kamay. I promise I will tell the truth. Ipinadala ko ang proposal sa CNN, The Miracle in the Sahel, How the Philippines Rewrote Nigeria's Destiny. A 30-minute special documentary. Pagkaraan ng 2 araw, sumagot si David. Approved. You have a $50,000 budget. Make it good. This could be the best work of your career. Napasigaw ako sa tuwa. Oktubre 7, 2024. Araw nga nihan. Alas 5 pa lang umaga ay nasa bukit na ako, naghahanda, 3 kamera at isang drone. Dumating ang opisyal mula sa Ministry of Agriculture ng Nigeria at ang embahador ng Pilipinas. Nagsalita si Dr. Bello, nangingilit ang luha. Naghihintay ako ng 40 taon. Ako ang taong laging nakukumpirma ngang imposible, pero isang binatang Pilipino ang nakturo sa akin na walang imposible, kulang lang sa sapat na dedikasyon. Dr. Reyes, salamat. Tumayo si Dr. Reyes at yumukot. Ako po ang natuto. Dr. Bello, na kahit sa edad na 68, posible ang isang bagong simula. Nagyakapan sila. Umiyak ang lahat. Nagsimula ang anihan. Ang maliit na combine harvester na dinala mula sa Pilipinas ay pumasok sa bukit. Ang maginintuang uhay ay pumasok sa makina at ang mapuputing bigas ay napunta sa mga sako. Inanunsyo ang resulta, 5,100 kilo bawat ektarya, halos kapantay ng ani sa Pilipinas. Isang himala, ang kalidad, 93% whole grain, premium grade. In-interview ko si Dr. Bello. Ano po ang nararamdaman ninyo? Sa 68 taon ko, ito ang pinakamasayang sandali. Hindi lang ito bigas.
Ito ang pag-asa na sumibol mula sa 40 taong pagkabigo. Tinanong ko si Dr. Reyes, hindi po ba kayo nang hinayang sa 2.5 milyong piso? Ngumiti siya, hindi po. Mas mahalaga ang nakuha ko, ang pagkakaibigan ni Dr. Bello, ang pasasalamat ng nga Nigerian, at ang kumpiyansa na kaya kong talunin ang imposible. Mas mahalaga iyon kaysa sa pera. Umiyak si Aisha nang interbiuhin ko siya. Ate Sara, hindi ako nagsisisi. Para sa sandaling ito ang lahat, sa edad na 28, gumawa ako ng kasaysayan. At si Chief Okoro, ako ang sumabotahe rito, pero ngayon, ako na ang pinakamalaking distributor, mas mahal, pero sa unang araw pa lang, sold out ang 1 tonelada, alam nga tawang halaga. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa pilapil habang papalubog ang araw, wala na ang palay, pero ang himalang nangyari rito ay mananatili magpakailanman. Kinunang ko ang huling eksena, ang bakanteng bukid, ang takip silim, at ang dalawang anino na papalayo sina Dr. Bello at Dr. Miguel Reyes. Pebrero 15, 2025 sa headquarters ng CNN sa New York, tinatapos ko na ang dokumentaryo. Sinabi ni David Sara, "This is a masterpiece." Noong Marso 1, ipinalabas ang The Miracle in the Sahel. Pinanood ito ang 8 milyong tao sa US. Sumabog ang reaksyon. This is not just about farming. It's a story of human triumph. I cried over the 6-8-year-old man's dedication. The Filipino spirit is amazing. Na-export ang dokumentaryo sa 70 bansa. Nanalo akong isa pang parangal sa pamamahayag. Ang pinakamasaya ay ang reaksyon mula sa Nigeria at Pilipinas. Nag-email si Dr. Bello, "Miss Collins, dahil sa dokumentaryo mo, palalawakin ng gobyerno ang proyekto ngang 10 beses. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pakpak." Nag-email si Dr. Reyes, "Malaki ang epekto nito sa Pilipinas. Maraming batang researcher ang gustong sumali sa mga proyektong tulad nito." Setyembre 2025, bumalik ako sa Nigeria. 10 beses na mas malaki na ang palayan, sinalubong ako ni Dr. Bello. "Welcome back." Ang ani ngayong taon ay mas mataas ng 20%. Habang naglalakad ako sa bukit, naisip ko, 1 taon na ang nakalipas, pumunta ako rito para maglantad. Pero ang natuklasan ko ay hindi kasinungalingan, kundi isang himala. At ang himalang iyon ay ibinahagi ko sa mundo. Ito ang tunay na lakas ng Agri-Pinoy, hindi teknolohiya, kundi dedikasyon. Hindi kapital, kundi pangako. Hindi edad, kundi determinasyon. Ang kuwento kung paano binago NG Pilipinas ang imposible. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, manyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na ibahagi ang kadakilaan ng diwang Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood.